Pagkatapos ng ika-6 na taon, bumalik sa China si Bai Ningbing, isang henyong dalaga mula sa Harvard. Ang una niyang ginawa ay maghiganti sa dating kasintahang iniwan siya. Hindi niya alam na ang dating kasintahan niya, sa unang taon pagkaalis niya, ay nabagsakan ng bakal at namatay. Sa pagkakataong ito, sa isang pagtitipon ng mga kaklase, nagtanong si Bai Ningbing na nagkukunwaring walang pakialam. Bakit wala si Fang Yuan, yung estudyante sa klase natin? Agad na sumagot si Lim Wan na kanina pa nakikipagtawanan sa mga lalaki. Matagal nang patay si Fang Yuan, mga 5 o 6 na taon na ang nakalipas, hindi pa katagalan nang umalis ka papuntang ibang bansa, namatay siya sa isang aksidente. Nang marinig ito ni Bai Ningbing, mariin niyang hinigpitan ang hawak. Nabiyak ang basong hawak niya, at dumaloy ang dugo mula sa sugat sa kanyang palad. Tumulo ang dugo sa makintab na sahig, natakot ang mga tao sa loob ng silid. Napasinghap ang lahat, ngunit si Bai Ningbing ay parang isang estatwa na walang pakiramdam, hindi alintana ang kanyang sugat. Anong sinabi mo? Lumaki ang mga mata ni Bai Ningbing, puno ng hindi paniniwala. Hindi sinasadyang tumaas ang kanyang boses, na may bahid ng panginginig, nakakatawa ba ang ganitong biro? Agad na napansin ng sensitibong kaklase na lalaki na bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, hindi ako nagbibiro. Tinitigan ni Su Cheng ang biglang pagdilim ng mukha ni Bai Ningbing, at nagmadaling ipaliwanag, wala na talaga si Fang Yuan. Siguro noong bakasyon ng 2 taon sa kolehiyo, narinig ko na sumama siya sa ilang matatanda para magtrabaho sa konstruksyon para kumita ng tuition. Pero nadulas siya at nahulog mula sa hagdan sa kasamaang palad. Nahulog siya sa tambak ng mga bakal, tumagos ang isang bakal sa kanyang katawan, at direktang tumama sa kanyang vital organs. Dinala siya sa ospital, ngunit dahil walang pera, nag-atubili ang ospital na operahan siya. Hindi rin siya pinansin ng amo sa konstruksyon, ang kanilang guro pa ang nag-asikaso sa lahat. Pagkukwento ni Su Cheng, maingat niyang pinagmasdan ang mukha ni Bai Ningbing, hindi siya makahinga ng malalim, natatakot na baka magalit ang dalaga. Ngunit malinaw na ang nararamdaman ni Bai Ningbing ay malayo sa kasiyahan. Noong panahong iyon, nagkaroon pa ang klase ng espesyal na donasyon para sa kanya, at para mas marami kaming maibigay, ipinakita pa sa amin ng guro namin. Yung nakakaawang litrato niya na nakahiga sa pasilyo ng ospital, yung eksena noon. Naaalala ko pa rin hanggang ngayon, parang nakaukit sa utak ko, kahit ako na sinasabing walang puso. Nagbigay agad ako ng 500 piso. Nang marinig ito, biglang namutla ang mukha ni Bai Ningbing. Unti-unting pumula ang kanyang mga mata, nakatitig kay Su Cheng, hindi gumagalaw. Unti-unting pumula ang kanyang mga mata, nakatitig kay Su Cheng, hindi gumagalaw. Kinilabutan si Su Cheng sa loob-looban niya, at hindi niya alam kung dapat pa ba niyang ituloy ang pagsasalita. Hindi talaga ako nagsisinungaling sa'yo. Ang lalaking nakaupo sa tabi ni Su Cheng ay sumingit at nagpatuloy sa pagsasabi, kasama ko ang class advisor nang pumunta kami sa ospital noon. Hindi ko alam kung masyadong tumagal ang operasyon, pero ang sinabi ng doktor ay wala ng pag-asa, at ang doktor na yun ay napakawalang pakialam. Nang malaman niyang walang pera at walang nanay si Fang Yuan, diretsahan niyang sinabi na wala ng pag-asa, at pinapahanap sa kanya ang kanyang pamilya para ayusin ang kanyang paglabas. Siguradong ayaw ng kanyang bastos na tiyuhin, kaya ang class advisor ang nagpabalik sa kanya. Parang sinaksak ng libu-libong. Matatalim na kutsilyo ang puso ni Bai Ningbing na sumasakit ng sobra. Naririnig niya ng malinaw ang sinasabi ng mga taong nasa harapan niya. Bawat salita, ngunit ang mga salitang ito na pinagsama-sama ay nagpaparamdam sa kanya na para siyang nasa gitna ng isang ulap. Wala siyang maintindihan kahit isang salita. Nga pala, Bai Ningbing, hindi ba't espesyal ang relasyon mo kay Fang Yuan? Tinanong niya ako tungkol sa iyo noon, parang may biglang naalala si Lin Xiaoyu. At nagmadaling sinabi. Nang marinig ito ni Bai Ningbing, bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang puso. Hindi niya namamalayang mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay. Anong sinabi niya? Ang kanyang boses ay may halong-halos. Ito ay ang 3 araw mula nang umuwi siya mula sa ospital. Pinuntahan ko siya at ang kanyang kalagayan noon ay napakasama. Hirap na hirap siyang magsalita ng bawat salita. Tinanong niya ako kung pagkaalis mo sa bansa, nakipag-ugnayan ka ba sa iba nating kaklase? Habang nagsasalita si Lin Xiaoyu, napansin niyang nagiging iba na ang ekspresyon ni Bai Ningbing. Sinabi ko na wala. Pagkaalis mo sa bansa, wala kang kinontak kahit sino. Pagkatapos kong sabihin yon, hindi na siya nagsalita ulit, at nang hapon ding yon, umalis si Fang Yuan. Sa pag-isip ko ngayon, dapat nagtagal pa ako ng kaunti, para kahit papaano may kasama siya nang umalis siya. Ang kanyang ina, naguguluhang naglalakad-lakad sa wakas. Tumigil siya at dahan-dahang umupo sa isang gilid ng kalye na puno ng tuyong dahon, kahit na hindi pa masyadong malamig sa unang bahagi ng taglagas. Pero pakiramdam ni Bai Ningbing ay para siyang nahulog sa isang kuweba ng yelo, mas hinigpitan niya ang pagkakabalot sa kanyang Amerikana. Nanginginig ang buong katawan niya. Parang may lamig na tumatagos sa kanyang buong katawan hanggang sa kanyang mga buto.
Bumalik si Bainingbing sa bahay na tuliro at nang buksan niya ang pinto. Nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Liu Qingqing na nakaupo sa sala. Nang tuminala si Liu Qingqing, nakita niya ang napakalungkot na mukha ni Bainingbing. Tila nawala ng lahat ng sigla. Anong nangyari? Nagbihis ka ng napakaganda para dumalo sa reunion. Nakita mo na ba ang lalaking matagal mo nang pinapangarap? Nagtanong si Liu Qingqing ng 2 beses, at nang hindi sumagot si Bainingbing. Nagpatuloy siyang nagtanong nang hindi nawawalan ng pag-asa. Ano ba talagang nangyari? Nag-asawa na ba at nagkaanak ang lalaki? O naging monghe ka ba? Nanatiling tahimik si Bainingbing at tahimik na hinubad ang kanyang Amerikana. Tila nang hihina ang mga hakbang patungo sa regalo, pagkatapos ng ilang sandali, narinig ang mahinang 2 salita mula sa regalo. Patay na. Kinabukasan, si Bainingbing ay nagmamaneho ng kotse. At walang tigil na bumiyahe ng mahigit 6 na oras, hanggang sa wakas ay nakarating sa aking bayang kinalakihan. Buong magdamag siyang hindi natulog. Ngunit hindi man lamang nakaramdam ng pagod. Matapos magtanong sa mga taga roon, nalaman niya ang eksaktong lokasyon ng sementeryo. Iyon ay isang napakalungkot na dalisdis ng bundok. Mula sa malayo, nakita na ni Bainingbing ang isang maliit na puntod sa tapat. Na nag-iisa doon, kahit isang lapida ay wala. Ang maliit na lapida ay natabunan sa mga damo. Parang isang sulok na kinalimutan ng mundo. Hindi pa kailanman nakaramdam ng ganitong sakit si Bainingbing, ang lalaking labis niyang minahal. Ngayon ay tahimik na nakahiga sa inabandunang bundok na ito, kahit isang litrato ay walang naiwan. At ang bukising bulaklak na dala niya, na inilagay sa mga damo, ay tila hindi nababagay doon. Ang mga mata ni Bainingbing ay agad na namula ng hampasin ng hangin, at ang kanyang lalamunan ay tuyo at masakit. Ilang beses niyang sinubukan, ngunit hindi man lamang siya makabigkas ng isang salita. Unti-unting dumilim ang langit, at lalong lumamig ang hangin sa bundok. Buong araw na nanatili dito si Bainingbing bago umalis. Mahina niyang sinabi, babawasan kita ulit sa susunod. Ang boses ay naglaho sa hangin. Dala ang walang hanggang kalungkutan. Hindi nagtagal, bumalik siya sa Haicheng. Para siyang isang katawang walang kaluluwa, nagmamaneho ng kotse ng walang patutunguhan, walang kamalayan sa lahat ng nasa paligid. Nang huminto muli ang kotse, napagtanto niya na nakarating na siya sa dating makipot na eskinita. Binuksan niya ang pinto ng kotse at dahan-dahang pumasok sa eskinita. Lumipas ang ilang taon at marami na ang nagbago rito. Karamihan sa mga dating naninirahan dito ay lumipat na at ang mga gusali ay lalong naging luma. Mula sa simula hanggang sa dulo ng eskinita. Wala man lang siyang nakasalubong na dumadaan, ang buong eskinita ay tahimik na parang isang libingan. Hanggang sa makarating siya sa harap ng aking bahay at nakasalubong ang aking tiyuhin. Ikaw ba yan? Tumingin ang lalaki sa harap ni Bainingbing, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng paniniwala, ang mga mata ay galit na parang lobo. Na nagdulot ng panginginig. Ayaw makipag-away ni Bainingbing sa lalaking ito, lumingon siya at akmang aalis. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya itong sinasabi ng may panunuya, matapos mong iwan ang aking pamangkin. Parang napakasarap ng buhay mo. Mukhang disenteng tao, pero sa totoo lang ay isang walang hiyang babae. Si Fang Yuan lang ang tangang patuloy na umaasa sa pagbabalik mo. Pagkasabi niya nito, biglang nanigas ang katawan ni Bainingbing, huminto siya agad, anong sabi mo? Sigurado si Bainingbing na hindi siya nagkakamali, sinabi ng lalaking ito na naghintay si Fang Yuan sa kanya sa bahay. Sabi ko isa kang walang hiyang babae. Yang tangang si Fang Yuan natakot pa na hihingan kita ng pera, ayaw niyang aminin na magkasintahan kayo, sabi pa niya wala kang kinalaman. Hindi ako tanga, hindi ko ba makikita? Natatakot lang siya na bubuluhin kita para humingi ng pera, di ba? Nagbanta pa siya sa akin, sabi niya pag natutulog ako, sasaksakin niya ako pag nagpumilit ako. Habang nagsasalita ang lalaki, palihim niyang inoobserbahan ang reaksyon ni Bainingbing, sobrang takot niya. Natatakot siya na kapag nagalit ito, malalagot siya. Alam ko na noon pa na magkasintahan kayo. Pagkaalis mo naman, iniwan mo siya. Nung namatay siya, ni hindi mo man lang tinanong. Akala ko sa aming mahihirap lang umiikot ang mundo sa pera, walang pagmamahal, pero mas masahol pa pala kayong mayayaman. Sa wakas, naintindihan na ni Bainingbing ang lahat, nang hihina siya at hindi nakatayo ng maayos. Halos matumba siya sa lupa. Kaya pala, ang akala niyang desisyon noon ay para sa ikabubuti nilang dalawa, pero sa huli, siya lang pala ang tumakbo palayo sa relasyon. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang dahan-dahang pumapasok sa lumang bahay. Ang mga gamit na iniwan niya ay nakalagay sa isang malaking karton. Dahan-dahan siyang lumuhod at inabot ang kamay para dahan-dahang buksan ang karton. Nakita niya agad ang naninilaw na notebook. Mayo 8, 2015. Nagka-girlfriend ako. Hinalikan niya ako. Nagrenta kami ng bahay. Sa wakas, mayroon na kaming sariling tahanan, iyon ang pinakamasayang sandali ko. Mayo 20, 2015. Araw-araw niya akong hinihintay sa sulok na yon. Mainit ang panahon ngayong umaga. Nakasuot siya ng business suit.
Napakaganda niya, parang sinag ng araw sa umaga, hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Noong sandaling iyon, pakiramdam ko pagmamayari ko ang buong mundo. Mayo 4, 2016 na. Ang kapal ng mukha ng tiyuhin ko. Hindi siya tumitigil sa panghihingi sa akin ng pera. Hindi ko papayagan na guluhin niya ang babae ko, siya ang pinaka-importante sa akin. Walang pwedeng manakit sa kanya. Sinungalingan ko ang tiyuhin ko na naghiwalay na kami ni Baining Bing. At wala na kaming relasyon, hindi na kami nagkita simula nung nagtapos kami ng high school. Mukhang naniwala naman siya. Kaya hindi na niya binalak na hinga ng pera si Baining Bing. Gusto ko na agad makatapos para makaalis na sa lugar na ito. Hindi ko gusto ang mga tao at mga bagay dito, gusto ko lang pumunta sa ibang lungsod kasama si Baining Bing para magsimula ng bagong buhay. Nang basahin ni Baining Bing ang talaarawan hanggang dito, nadurog ang puso niya sa libu-libong piraso. Nang araw na yon, nakatayo siya sa eskinita. Naririnig akong paulit-ulit na itinatanggi ang relasyon ko sa kanya, yun pala'y para protektahan siya, pinipigilan niya ang kanyang pighati. Patuloy niyang binabasa ang talaarawan, Setyembre 11, 2016 na, si Baining Bing ay nag-aral sa ibang bansa. Sabi niya matagal daw siya mawawala, labis akong nanghihinayang, pero hindi ko man lang ipinakita. Hindi ako pwedeng maging makasarili para pigilan siyang ituloy ang mas magandang buhay. Disyembre 15, 2016 na. Naging abala na si Baining Bing pagkaalis niya sa bansa. Nagpadala ako sa kanya ng napakaraming mensahe, pero wala siyang oras para sagutin ako. Siguro kailangan kong maghintay hanggang sa tuluyan siyang makapanirahan bago siya magkaroon ng panahon para makipag-usap sa akin. Nagsimula akong magmuni-muni. Hindi kaya dapat hindi na lang ako nagpapadala ng mga text araw-araw para hindi siya maabala. Biglang natigilan si Baining Bing. Mga text message, biglang sumagi sa isip niya ang cellphone na basta na lang niyang itinapon sa sulok ng aparador noong gabi bago siya umalis. Biglang tumayo si Baining Bing nang isara niya ang talaarawan, sa kanya napagtanto na kanina pa pala siya umiiyak. Dinala niya lahat ng mga bagay na iniwan ko. Nakatayo sa may pintuan ng lalaki sa loob, hindi man lang makahinga. Lalo na siyang hindi naglakas loob na pigilan siya. Hindi pa kailanman ninais ni Baining Bing na umuwi ng bahay ng labis na pananabik tulad ngayon. Pagkasaksak ng cellphone sa charger. Hindi na siya nakapagtimpi at pinindot ang power button, para bang isang siglo ang lumipas, umabot pa ng 30 segundo. Bago dahan-dahang umilaw ang screen ng cellphone, kasunod nito, ay isang sunod-sunod na walang tigil na tunog ng notification ng mga text message. Ang bawat tunog ay parang isang napakatulis na talim na direktang tumutusok sa puso ni Baining Bing. Sobrang sakit na halos hindi siya makahinga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang mga text message. Nakarating ka na ba sa Amerika? Kung nakarating ka ng ligtas, mag-reply ka agad sa akin. Para mapanatag ako, abala ka pa ba sa pag-aayos? Unahin mo muna ang mga bagay-bagay mo. Reply ka na lang kapag may oras ka na. Malamig ba ang panahon sa Amerika? Malaki ba ang pressure sa pag-aaral? Mahal, tandaan mong alagaan ang sarili mo. Tinatawagan kita pero hindi mo sinasagot. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, dapat may pahinga ka rin. 1 taon ka na sa ibang bansa. Parang mas malapit na naman ako sa araw na makita kitang muli. Kanina nung nagtatrabaho ako, hindi sinasadyang nasugatan ako, konti lang naman, huwag kang mag-alala. Gusto lang talaga kitang makausap, pwede mo ba akong samahan? Hindi mo na ba ako papansinin? Gusto ko marinig ang boses mo kahit isang pangungusap lang. Busy ka pa ba? Hindi mo ba ako kayang replyan kahit isang letra lang? Nagmamakaawa ako, please. Ang huling mensahe ay ipinadala noong Hulyo 15, 2017, 4 ng hapon. Maikli lamang ito. Siguro hindi na kita mahihintay na bumalik. Mula noon, wala na akong natanggap na kahit anong balita. Ramdam ni Baining Bing sa puso niya, ang 21,274 na text na ito, bawat isa ay naglalaman ng aking pakiusap. Noong mga taong iyon, wala akong narinig mula sa kanya. Puno ako ng pagkalito at kawalan. Pero sa kaibuturan ng puso ko, lagi kong inaasam ang muling pagkikita. Sa mahigit 20,000 text na ito, walang isa man lang nagtatanong kung bakit wala siyang paramdam o kung niloko niya ako noon. Basta't naniniwala ako ng buong puso na babalik siya. Sinampal ng malakas ni Baining Bing ang kanyang sarili. Pagdating ng tagsibol, unti-unting uminit ang panahon. Ang aking puntod, hindi ko alam kung kailan, napuno ng mga makukulay na bulaklak ng tagsibol. Sadyang nagpatawag si Baining Bing ng ilang Feng Shui master mula sa malalayong lugar para pag-usapan. Gusto niyang ilipat ang aking puntod pabalik sa Haicheng. Nag-aalala siya, dito sa mataas na bundok at malayo, nag-iisa lang si Fang Yuan niya dito. Matatakot kaya siya? Sa aking palagay, dapat manatili ang Feng Shui ng lugar na ito. Mas makabubuti kung hindi gagalawin. Seryosong tiningnan ng master ang paligid bago dahan-dahang nagsalita. Ang batang ito ay maagang pumanaw. Mas mabuti na huwag siyang gambalain. Malay mo,
Baka matagal na siyang nabuhay muli at nagsimula ng bagong buhay. Matagal na hindi nagsalita si Bai Ningbing. Umuugong ang hangin sa tuktok ng bundok. Kung gayon, huwag na nating galawin. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi siya naniniwala sa mga espiritu o reinkarnasyon. Ang muling pagkabuhay ay paniguradong pampalubag loob lamang ng master. Dahan-dahang dumilim ang gabi bago siya bumaba ng bundok, paulit-ulit na lumilingon. Noong tagsibol ng 2015, ang kanilang pag-ibig ay parang nagliliyab na apoy, masidhi at malaya. Ngunit ngayon, taglamig na ng 2024, nagmamaneho si Bai Ningbing. At ang kanyang isipan ay lumilipad sa malayo. Naalala pa niya noong taong iyon, sa gitna ng napakaraming tao. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Nang malapit nang magbago ang ilaw trapiko, bahagya siyang ngumiti sa kanya. Ang ngiting iyon ay parang sinag ng araw na tumagos sa dilim, na sa isang iglap ay pinaingay ang kanyang mundo. Unti-unting lumabo ang mga mata ni Bai Ningbing. Hindi pa man siya nakakabalik sa kanyang alaala. Bigla niyang nakita ang pulang ilaw na kumikislap, isang malaking truck na parang halimaw, dire-diretsong sumugod sa kanya. Kasunod nito, naramdaman niya ang isang malakas na pagkabangga, at ang kanyang ulo ay bumagsak ng mabigat sa manibela. Pahirap ng pahirap ang kanyang paghinga, bago siya mawalan ng malay, sumagi sa kanyang isipan. Ang tagpo noong ako'y nakatayo sa labas ng airport, paulit-ulit siyang kinakawayan. Ang tagpong ito ay naging hudyat ng pagkawalay sa kabilang buhay. Biglang nagising si Bai Ningbing mula sa kanyang kama, at natagpuan ang kanyang sarili sa kanyang silid. Habol hininga siya, na parang bagong gising mula sa isang bangungot. Dahan-dahan siyang huminga. Ngunit agad niyang napansin na mayroong kakaiba. Malinaw niyang natatandaan na naaksidente siya, at pagkatapos ay nawalan ng malay. Kung susundin ang lohika, dapat ay nakahiga siya ngayon sa kama ng ospital. Wala sa sarili siyang tumingin sa paligid. At sa kanyang nakita, bigla siyang napatalon mula sa kama. Ang silid na ito ay tunay ng kanyang silid. Ngunit ang mga dekorasyon at ayos ay katulad noong kanyang pagkabata. Maging ang ibabaw ng mesa sa tabi ng kama ay may nakalagay na isang magandang modelo ng eroplano na isa sa mga pinakamahalagang alaala ng kanyang pagkabata. Sa sumunod na segundo, nakita ni Bai Ningbing ang isang bagay na mas nakagulat sa kanya, halos hindi siya makahinga. Tumingin siya sa salamin. At ang nakita niya ay isang batang babae na may maikling kamay at paa, ang kanyang hitsura noong siya ay bata pa. Biglang nawalan ng laman ang isip ni Bai Ningbing. Nanaginip ba siya? Ito ba ay panaginip sa loob ng panaginip, na nanaginip na bumalik siya sa kanyang pagkabata? Upang patunayan kung ito ba ay isang panaginip, buong tapang niyang sinampal ang kanyang sarili. Sa isang iglap ang sakit, tila hindi ito panaginip. Muling kinurot ni Bai Ningbing ang kanyang mukha, makinis at malambot ang kanyang balat. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang dibdib, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kanyang dibdib. Ang lahat ng ito ay napakatotoo, totoong hindi ka panipaniwala. Sa wakas, kinailangan tanggapin ni Bai Ningbing ang isang hindi ka panipaniwalang katotohanan, siya ay muling nabuhay, at muling nabuhay sa kanyang pagkabata. Biglang bumugso ang labis na kagalakan sa kanyang puso, kung siya ay muling nabuhay, nangangahulugan ito na si Fang Yuan ay narito pa rin sa mundo. Teka, napakabata pa niya ngayon, tiyak na bata pa rin si Fang Yuan. Kaya sa buhay na ito, maaari niyang samahan ang kanyang maliit na asawa mula sa pagkabata hanggang sa paglaki. Maaari niya ba siyang angkinin ng maaga? Nag-iisip ng malalim si Bai Ningbing, na parang nakikita na niya ang magandang kinabukasan, kasama si Fang Yuan na kumakain, nag-aaral, at lumalaki ng magkasama. Hindi ba't ito ang pinapangarap na kwento ng mga magkababata? Tuwang-tuwa si Binibining Bai. Hindi ko pa man siya nakikita, nag-imagine na ako ng matamis na buhay may asawa. Nagmamadali siyang bumaba at tinawag ang katiwala, "Mangma, mayroon akong importanteng bagay na dapat gawin. Kailangan kong pumunta agad sa Haicheng. Pakiusap, tawagan mo ang driver." Ayokong maghintay kahit isang segundo. Sa mga sandaling iyon, isa lang ang nasa isip niya, ang makita ako agad, Binibini. Malayo ang Haicheng mula rito. Mayroon ba kayong importanteng gagawin doon? May hahanapin ako. Kaibigan niyo po ba, Binibini? Hindi kaibigan. Agad na tumanggi si Bai Ningbing, nakangiti at may determinasyon. Magiging asawa ko. Habang dahan-dahang bumabagtas ang sasakyan sa bulubundukin, pinagmamasdan ni Bai Ningbing ang pamilyar na tanawin sa labas ng bintana, punong-puno ng damdamin. Ito pa rin ang daang naalala ko. Sa nakaraang buhay, naglakbay siya ng malayo para lang makita ang taong mahal niya. At sa buhay na ito, naglalakbay din siya ng malayo, sabik na makipagtagpo sa kanyang minamahal sa pagitan ng mga panahon. Sa wakas, nakarating na malapit sa aking lumang tahanan. Sa labis na galak na makasama muli ang kanyang minamahal sa isang muling pagkikitang lampas sa panahon, sa wakas ay nakarating siya malapit sa kanyang lumang tahanan. Pinababa ni Bai Ningbing ang katiwala at driver sa sasakyan. Nagpasya siyang magtungo ng mag-isa sa maliit na bahay na kahoy. Kumpara sa nakaraang buhay
Mukhang mas bago ito. Lumapit siya at marahang kumatok sa pinto. Ngunit walang sumagot. Sinubukan niyang itulak ang pinto at bumukas ito. Maingat siyang pumasok at tumingin sa paligid ng bahay. Agad nakita niya ang isang asul na bag na nakasabit sa dingding. Maraming bahagi nito ay gasgas na. Ang mga sinulid ay nakalabas. Nakaramdam ng pagkabagabag si Bai Ningbing. Sinasabi ng kanyang kutob na yon ang bag ko. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, tila lalabas sa kanyang lalamunan. Sino ka? Habang sabik na sabik si Bai Ningbing na hawakan ng bag. Habang nakatingin si Bai Ningbing sa bag na nakasabit sa dingding, isang maliit na boses ang nanggaling sa likuran. Agad siyang lumingon at nakita ang batang lalaking inisip niya sa loob ng maraming taon. Ngayon, maliit siya, bagaman halos 1 taon lang ang agwat nila. Mukha siyang payat at kulang sa nutrisyon. Mukha siyang mas maliit sa akin. Nang makita niya ako, agad na napuno ng pag-iingat ang kanyang mga mata at muling nagtanong ng malakas. Sino ka? Biglang natigilan si Bai Ningbing, parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita, paano niya sasabihin? Sasabihin ba niya sa batang lalaking ito na siya ang magiging kasintahan ko sa hinaharap? Ang dating kasintahan na hindi ako pinagkatiwalaan at walang awang iniwan ako. Hindi kayang sabihin ni Bai Ningbing, lalo siyang nakaramdam ng takot. Sumama ako sa aking tiyo. Dito siya magnenegosyo at dahil hindi niya kabisado ang lugar, pinapunta niya ako para magtanong ng daan. Naghanap ng dahilan si Bai Ningbing sa kanyang pagmamadali, pagkatapos magsalita, nakatitig sa akin ang kanyang 2 mata. Na hindi man lang lumayo, sa sandaling iyon, biglang binuksan ang pinto mula sa labas. Nagulat si Bai Ningbing at dali-daling lumingon, nakita niya ang isang lalaking may hawak na bote ng alak. Napasuray-suray. Sobrang pamilyar kay Bai Ningbing ang lalaking ito. Ang aking tiyuhin na mas masahol pa sa hayop na si Jie Guiyan. Sino ka? Sigaw ni Jie Guiyan sa kanyang garalgal na boses. Na may bastos na tono. Hindi pinansin ni Bai Ningbing ang payasong ito. Hindi man lang siya tiningnan, ngunit agad niyang hinarang ang kanyang katawan sa harap ko, na parang kalasad. Malinaw niyang naaalala, nang minsan kong nabanggit na kapag lasing ang aking tiyuhin. Para siyang sinapian ng demonyo at gustong saktan ako. At totoo nga. Nakita ng lalaki na nagtatago ako sa likod ni Bai Ningbing, at hindi ko alam kung ano ang nangyari, bigla siyang nagalit. Ikaw na malas, pabigat, sa gabal. Sigurado akong ikaw ang dahilan kung bakit ako natalo ngayon. Galit na galit si Jie Guiyan. At pagkatapos magsalita ay itinulak niya si Bai Ningbing. Malinaw na gusto niya akong saktan pagkatapos niyang itulak si Bai Ningbing. Nag-alala at nagalit si Bai Ningbing nang makita niyang susuntukin na ako ni Jie Guiyan. Nagpapanik siya, tumingin siya sa paligid, at nakita niya ang kutsilyo sa mesa. Sa mga oras na yon, siya ay 10 taong gulang pa lamang, bagamat inalagaan siya ng kanyang mga magulang. Mas matangkad siya kaysa sa kanyang mga kaedaran, ngunit 1.6 metro lamang ang kanyang taas. Kung ikukumpara kay si Guiyan na malakas. Malaki at matipuno, para siyang isang mahinang kordero, walang laban sa taas at lakas. Ngunit mayroon siyang isang matatag na paniniwala, kahit na isakripisyo niya ang kanyang buhay, hindi niya hahayaang masaktan ako. Subukan mong saktan siya. Ang boses ni Bai Ningbing ay malinaw, ngunit ang tono nito ay nagpapakita ng isang uri ng katatagan at kalupitan na hindi akma sa kanyang edad, na para bang gustong tanggalin ang puso ni Zugaudan. Ang biglaang lakas na ito ay nagpatigil kay Zugaudan, na pinakapaborito ni Mini Hulu, at ilang sandaling nataranta. Bastos na bata, nagtatangka kang magbanta sa akin. Isang nakasusuklam na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zugaudan. Susuntukin ko siya, anong magagawa mo sa akin? Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang kamay at pilit na sinubukang sampalin ako sa mukha. Gayunpaman, nang nasa ere pa lamang ang kanyang kamay, ang bulok sa kamay ni Bai Ningbing ay biglang sumugod. Napakabilis nito. Hindi siya nagpapanggap lamang. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gusto talaga niyang tadtarin ang masamang kamay ni Zugaudan. Ang galit na ito ay matagal nang nakaugat sa kanyang puso mula pa noong nakaraang buhay. Bastos na babae. Gusto mo bang mamatay? Si Zugaudan ay natakot at namutla at agad na binawi ang kanyang kamay. Kahit na siya ay nagpapanggap pa rin at nagbabanta sa kanyang bibig, ang kanyang aroganting ugali ay nawala na parang isang lobo na nabutas. Siya ay isang taong nananakot sa mahina at natatakot sa malakas. Sa pagtingin sa batang babae sa harap niya na may pulang mga mata at walang hanggang kalupitan sa kanyang mga mata, isang lamig ang umakyat mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang batang babaeng ito, sa murang edad, ang kalupitan ay halos kayang wasakin ang langit. Isang sulyap lamang ay nagpapanginig na sa mga tuhod at nagpapayanig sa buong katawan. Sige, ikaw na ang panalo. Si Zugaudan ay masamang tiningnan si Bai Ningbing upang maibalik ang kahit kaunting awa. Sa harap ng isang batang babae na halos 10 taong gulang, habang bahagyang nawawala sa pag-iisip si Bai Ningbing.
Tulad ng isang kasuklam-suklam na magnanakaw, mabilis niyang kinuha ang seramikong baso sa kanyang tabi at galit na ibinato ito sa aming direksyon. Ang baso ay tumama ng eksakto, dumagundong, tumama sa aking noo. Ang galit sa puso ni Bainingbing ay agad na sumiklab. Ang kanyang mga mata ay pula at nakatitig ng husto kay Zugaudan na nagtatangkang tumakas. Sa tamang pagkakataon, itinapon niya ang bulok sa kanyang kamay ng buong lakas, tulad ng isang bala. Sa kasamaang palad, ang tuso na si Zugaudan, sa sandaling tumakas siya, ay agad na isinara ang pinto. Ang mabigat na gulok ay natigil sa dingding. Ang hawakan ng gulok ay nanginginig pa rin ng husto. Si Zugaudan ay tumakbo na at hindi na makita. Kahit punong-puno ng galit si Bainingbing, wala siyang magawa sa sandaling iyon. Nag-aalala siyang lumingon para tingnan ang aking kalagayan. Ngunit nagulat siyang makita na walang tao sa loob ng bahay, ang batang lalaki na nagtatago sa likod niya kanina. Lubos na nawala ng tuluyan, si Bainingbing ay puno ng pagkabalisa at kalungkutan, halos hindi makaiyak. Ang tagpong pinakahihintay ay saglit lamang. Naguguluhan siya kung saan nagpunta ang kanyang asawa na labis niyang pinangangalagaan. Ako naman ay taranta at walang patutunguhan. Isang masamang tao na walang awang pumapatay, lalo na ang kanyang masamang tingin nang hawakan niya ang sandata. Ginawa siyang numero 1 mapanganib na tao sa aking isipan. Sa likod ng bahay ay isang luntiang kagubatan na halos hindi matagos ng sikat ng araw. Nagmamadali akong tumakbo at nadapa at sumugod sa bundok, dahil sa takot at pagmamadali. Sa aking pagmamadali, nawala ang isa kong sapatos sa mismong sandaling ito. Biglang dumilim ang kalangitan, kasunod nito, bumuhos ang malakas na ulan. Si Bainingbing ay nag-alala ng labis, lumingon sila sa Graber na ilang metro ang layo. At si Mang Masyo ay sumisigaw ng panganib at kamatayan, halika kayo. Hanapin niyo agad si Fang Yuan. Pagkatapos sumigaw, tumakbo siya sa maliit na daan sa likod patungo sa bundok. Tahimik namang pinayungan siya ni Mang Masyo sa likod, huwag kang payungan ng iba. Bilisan iyong umakyat sa bundok para hanapin siya. Nakita ni Bainingbing na mabagal kumilos ang dalawang matanda. Nag-aalala siyang tumadyak at sumigaw, ang lakas-lakas ng ulan. Paano kung mapahamak ako sa gubat? Ang daan sa bundok ay maputik at madulas, paano kung madapa ako nang hindi ko namamalayan? Paano kung magkasugat ako sa ulo? Habang iniisip niya ito, lalo siyang nag-alala, at sa huli ay nadulas siya. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse at nahulog sa kanal sa tabi. Si Mang Masyo at ang malakas na driver ay nagmadaling tulungan ang dalaga na makaahon sa kanal. Ang dating mayaman, marangya, at aroganteng dalaga ng pamilya Fu ay mukhang basang sisiw ngayon. Huwag niyo akong intindihin, hanapin niyo muna si Fang Yuan. Bagamat ang katawan ni Bainingbing ay bata pa, nasa 10 taong gulang pa lamang, ang kanyang pag-iisip ay tulad ng isang 27 taong gulang na may sapat na gulang, na lubhang mature sa kanyang isipan. Ang pinakamahalaga ay hanapin ako sa lalong madaling panahon. Kaya, hinanap kaming tatlo sa bundok ng matagal. Halos lumabo na ang aking mga mata, at paos na rin ang aking boses sa pagtawag, ngunit wala man lang akong nakitang kahit isang anino. Nang unti-unting dumilim ang kalangitan, naglalabo ang mga mata ni Bainingbing, at sa kanyang pagkahilo, nakakita siya ng isang bahagi ng mapusyaw na asul na laylayan ng damit sa tabi ng isang yungib na bato. Biglang kumabog ang kanyang puso, na parang nakahawak siya sa isang nagliligtas buhay. Nagmadali siyang tumakbo, at nakita nga niya akong tahimik na nakahiga sa loob ng yungib, mahimbing na natutulog. Biglang naging napakalambot ng puso ni Bainingbing, dahan-dahan siyang lumapit. Maingat na inabot ang kanyang kamay para punasan ang mga patak ng ulan sa aking mukha. At may pag-aalala niyang hinaplos ang aking noo, at mahinang sinabi, may lagnat siya. Binibini, bumalik na po kayo, nakita na po ni Mang Ma na nahanap na ang bata. Nagmamadaling paghimok ni Mang Ma kay Bainingbing, umaasang makakapagpahinga siya ng maaga. Binibini, ipabuhat ko na po ang batang lalaki. Lumapit ang malakas at batang driver, at yumuko para sana akong buhatin mula sa lupa. Gayunpaman, bago pa man madampi ang kanyang kamay sa aking katawan, pinigilan siya ng isang matalim na sigaw ni Bainingbing. Huwag mo siyang hawakan, ako na ang magbubuhat. Ang tono ni Bainingbing ay hindi tumatanggi. Sa kanyang puso, walang sinuman ang maaaring humawak sa akin, bagamat siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ngunit mula pagkabata, siya lamang ang kayamanan ng pamilya Bai, pinalaki na parang isang bulaklak sa loob ng greenhouse. Kaya't siya ay napangalagaan ng husto, kaya hindi lamang siya matangkad, kundi mas matanda rin ang kanyang katawan kaysa sa kanyang mga kasing edad. Sa isang madaling pagbubuhat, buong tatag niya akong binuhat sa kanyang likod, ang isipan ni Bainingbing ay biglang bumalik sa matagal ng panahon, minsan ay napilayan ko ang aking binti, at ganoon din siya, walang pag-aalinlangan niya akong dinala sa klinika. Nagmaneho sila papunta sa bayan, at hirap silang makahanap ng isang pinakamalaki at pinakamagandang ospital. Kailangan ng dextrose para sa mataas na lagnat, sabi ng doktor pagkatapos akong suriin.
Sige po, doktor, magreseta na po kayo agad. Nagmadaling bili ni Baining Bing sa katiwala at binuhat ako ng driver papunta sa kama. Sa pagtingin sa maliit na figura ko sa kama, may kung anong kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, hindi niya maisip. Sa nakaraang buhay na hindi siya nakasali sa aking pagkabata, kung gaano kapuspalad at kaawa-awa si Fang Yuan niya noon, palihim na nagpasya si Baining Bing. Sa buhay na ito, hindi kita iiwan, dapat kitang pangalagaan ng buong puso. Si Baining Bing ay nagbantay sa tabi ng kama ng maraming oras, mabagal ang pagdaloy ng dextrose. Sa kalagitnaan ay pinalitan pa ng doktor ang 2 bote ng gamot, sa paglipas ng oras, malapit na ang alas 12 ng gabi. Lumapit si Mang Ma at muli niyang mahinang pinaalalahanan ang kanyang binibini na dapat na itong matulog. Mang Ma, huwag niyo na akong alalahanin. Magpahinga na po kayo sa hotel. Babantayan ko na lang po siya dito ngayong gabi. Kaya ko na po ito. Tatawagan ko na lang po kayo kung may kailangan. Ang pananalita ni Baining Bing ay kalmado at mature. Nagulat si Mang Ma sa kanyang narinig. Tinitignan niya ang batang babae sa kanyang harapan. Napakabata pa para magpanggap na seryoso. Miss, sa edad niyo po, importante ang sapat na tulog para sa paglaki niyo. Sumama na po kayo kay Xiao Zhang sa hotel para magpahinga. Wala pong pagkakaiba kung ako ang magbabantay dito. Miss, huwag po kayong mag-alala. Sabi ni Mang Ma na puno ng pag-aalala at malasakit. Hindi ako mapapanatag. Pinutol ni Baining Bing ang sinasabi ni Mang Ma ang kanyang tingin ay kasing tatag ng bituin sa madilim na gabi. Paano ako mapapanatag na iwanan siyang mag-isa sa ospital? Tanging kung ako ang magbabantay dito, mapapanatag ang loob ko. Sa loob-loob ni Mang Ma ay nagulat siya. Alam na niya noon na si Baining Bing ay kakaiba simula ng ipanganak. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong bata, ang kanyang pag-iisip ay mas mature. Ngunit ang kanyang pagiging mature ngayon ay sobra-sobra na. Talagang nagulat siya. Kung ganoon, samahan ko na lang po kayo, miss. Si Baining Bing ang tagapagmana ng White Family Group. Siya ang kaisa-isang tagapagmana ng angkan ng White. Kung may mangyari sa kanya, malamang na mawawala ang buhay niya. Sinabi ko na ngang hindi na kailangan. Umalis na kayo, Mang Ma. Malamig ang tono ni Baining Bing ngunit hindi nagmamataas. Nagulat si Madunglay. Hindi siya nag-aasal na parang batang nasa edad na 10. Kung ganoon, aalis na po ako, miss. Kung may kailangan po kayo, tawagan niyo po agad ako. Tumango si Baining Bing. Nang mawala na si Mang Ma sa kanyang paningin, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang kanyang pananabik at pagmamahal na matagal nang nakatago sa kanyang puso ay sumabog. Sobra niyang nami-miss ang lalaking ito. Sa mga araw niya sa Amerika, ang kanyang pananabik ay kumalat sa kanyang puso. Paulit-ulit, gusto niyang bumalik agad sa bansa. Ngunit natatakot siyang baka masira niya ang aking tahimik at masayang buhay. Ngunit ang kanyang pananabik ay napakalakas. Hindi na niya nakayanan. Hindi pa siya nakakakuha ng kanyang master's degree. Nagmadali siyang bumalik mula sa malalayong bansa. Ngunit hindi niya akalain na ang naghihintay sa kanya ay isang napakasakit na katotohanan. Dahan-dahang hinawakan ni Baining Bing ang aking tuyo at bitak-bitak na labi. Hanggang sa sandaling ito, ang kanyang masayang pakiramdam na makitang muli ako ay unti-unting kumalma. Alas 5 ng umaga, madilim pa rin sa labas. Dahan-dahang dumilat si Baining Bing sa kanyang pagkakahimbing. Magdamag siyang natulog sa tabi ng kama. Sa nakaraan man o sa kasalukuyan, hindi pa siya nagtiis ng ganito bilang anak ng may-ari ng White Group. Ngunit ayos lang dahil ako ang kasama niya. Ang mga mahihirap na pakiramdam na iyon ay biglang naglaho, napalitan ang pusong puno ng kagalakan. Bahagyan niyang inayos ang kanyang sarili. Agad na napako ang kanyang tingin sa akin na mahimbing pa ring natutulog sa kama. Nagmadali siyang hinipo ang aking noo at napansin niyang bumaba na ang lagnat. Nakakahinga na siya ng maluwag. Dahil hindi pa ako nagigising, tumayo si Baining Bing upang maghilamos sa labas. Pagbalik niya mula sa paghilamos, gising na ako at nakaupo sa kama. Ang mga mata na natatakpan ng bahagyang kasinungalingan, gising ka na. Nakita ni Baining Bing ang isang bahagyang kislap ng sorpresa sa kanyang mga mata. Inabot niya ang aking kamay na nakapatong sa labas ng kumot at nagtanong ng may pag-aalala, mayroon pa bang masakit sayo? Nagulat ako sa biglaang paglitaw ng batang babaeng ito. Pinagmasdan ko siyang mabuti, hindi ba't siya yung baliw na may hawak na kutsilyo kahapon? Na humahabol sa mga tao. Huwag mo akong hawakan. Natakot ako at patuloy na umurong. Huwag kang matakot, hindi kita hahawakan. Mabilis na binawi ni Baining Bing ang kanyang kamay. Alam niya sa kanyang puso na sa aking mga mata, isa na siyang ganap na estranghero. Likasan ng duwag ang batang lalaki, dagdag pa ang kanyang nakakatakot na anyo kahapon, tiyak na natakot ko siya. Mukhang kailangan ko munang humanap ng ibang paraan upang dahan-dahang lumapit sa akin. Gutom ka na ba? Pagkasabi ni Baining Bing. Pumasok si Mang Ma sa pinto na may dalang almusal. Miss, dinalhan ko kayo ng almusal. Sa totoo lang. Inutusan na ni Baining Bing ang katiwala na bumili ng almusal. Lumingon si Baining Bing kay Mang Ma na may dalang almusal sa kanyang kamay at lihim na nagpasalamat.
Sa ganitong maliit na bayan, buti na lang at may kakayahan din ang matandang ito na makahanap ng isang western restaurant. Ang mga biniling siomai at crystal buns, at nagdala pa siya ng isang bote ng maligambam na gatas. Alam ni Baining Bing sa kanyang puso. Mas gusto kong kumain ng mainit-init na bao, sandwich, at ang mga magagarang western breakfast ay hindi angkop sa aking panlasa. Tumango si Mang Ma at sinulyapan ako na nakaupo sa kama. Ang batang lalaki na ito ay payat. Ngunit siya ay tunay na gwapo. Puno siya ng pagtataka sa kanyang puso kung paano. Nakilala ng kanyang miss ang batang lalaki na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nakapunta ang miss sa ganitong liblib na maliit na bayan. Ngunit tingnan ang pag-ugali ng miss, tinatrato niya ang batang lalaki na ito na parang pinakamatalik na kaibigan sa mundo. Ang kanyang mga mata ay halos nakadikit na sa kanya. Mukhang nagmana siya ng pagiging ganito. Mula pagkabata ay naging matatag na siya sa pag-ibig. Buti na lang at nagdala si Mang Ma ng isang mangkok ng lugaw na millet pagkabukas niya nito. Ang matamis na amoy ay kumalat sa buong silid ng ospital. Para sa akin na kagagaling lang sa lagnat, ito ay napakaangkop. Halika, uminom ka ng lugaw. Susubuan kita. Si Baining Bing ay parang isang matyagang ate. Maingat niyang sumandok ng isang kutsarang puno ng lugaw at marahang hinipan ito. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong inilapit sa aking bibig. Ayoko, huwag mo akong subukan dahil bata pa ako. Alam ko na komplikado ang mundo. Paano kung may lason ang lugaw na ito at pahirapan ako pagkatapos ay ilagay sa sako para ibenta? Mukhang mapanuri ang babaeng ito, hindi siya mukhang mabait. At tingnan mo ang paraan ng pakikipag-usap niya sa matandang lalaki kanina, wala siyang respeto. Siguradong hindi siya mabuting bata. May sakit ka, kailangan mong kumain para lumakas. Sige na, sumunod ka. Hindi ako kakain. May prinsipyo ako, hindi ako kakain ng pagkain hindi ko alam kung saan galing. Hindi ako kumain kahapon ng tanghalian at hapunan, kumukulo na ang tiyan ko sa gutom. Sa ngayon, ang matamis na lugaw sa harapan ko ay naglalabas ng nakakaakit na amoy. Bata pa lang naman ako. Paano ko matitiis ang tukso ng pagkain? Bagaman duwag ako, tinitigan ko pa rin ang matamis na lugaw na inilapit ni Baining Bing sa aking bibig. Hindi ko napigilan ang sarili ko at binuka ko ang aking bibig para subuan ito. Pagpasok ng lugaw sa aking bibig, biglang kumislap ang aking mga mata. Hindi pa ako nakakatikim ng ganito kasarap na lugaw. Sobrang nag-aalala ang matanda at ang kanyang asawa para sa iyo. Sinamantala ni Mang Ma ang pagkakataon para paalalahanan siya. Tila natauhan si Baining Bing. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Mula nang siya ay muling isilang, ang kanyang puso at isip ay puno ng ako. Hindi ko pa nagawang makipag-ugnayan sa aking mga magulang. Hindi muna ako uwi. Plano ko rin silang tawagan. May mga bagay akong gustong pag-usapan sa kanila. Mang Ma, maghanap ka ng maupahang bahay sa bayan. Pang Yuan, bumangon ka. Maaari na tayong lumabas ng ospital. Pinunasan ni Baining Bing ang kanyang mga kamay. Balak niya akong isuot ng sapatos nang mapansin niya na nag-iisa ang isang sapatos sa sahig. Malinaw na. Sobrang natakot kahapon ang batang lalaki, kaya naiwan niya ang isa niyang sapatos. Gusto mo bang buhatin kita palabas? Paglabas natin, bibilhan kita ng bagong sapatos. Okay ba? Mahinang tanong ni Baining Bing. Umiling ako. Mukha akong nandidiri. Sige, kung yan ang gusto mo. Kung ayaw mong bumili, huwag na lang. Halika, buhatin na kita pauwi. Tila hindi napansin ni Baining Bing ang pagkadiri ko sa kanya. Buong sigla niya akong binuhat at lumabas ng ospital. Sa huli, binili pa rin niya ako ng sapatos dahil sobrang init at hindi kakayanin ng batang lalaki. Gusto ko nang umuwi. Tinitigan ko si Baining Bing. Nang mapansin kong wala siyang balak ihatid ako pauwi, mahina kong hiniling na makauwi na. Hindi papayag si Baining Bing na umuwi ako ng mag-isa. Tutal, hindi pa rin nalulutas ang gulo tungkol kay Zhu Goutai, pero hindi niya ako tinanggihan agad, sa halip ay nag-isip siya ng paraan. Nag-isip siya ng paraan para magpatagal. Nabalitaan ko na may mga alagang manok sa mga bukid sa bayan nyo, pwede mo ba kaming dalhin para makita yon? Pwede. Wala akong nakitang mali roon, dahil madalas na pumupunta rito ang mga tagalungsod para bumili ng alagang manok. Sabi nila, masarap at masustansya ang mga manok na inaalagaan sa bukid. Pinapunta ako ni Baining Bing sa unahan, tapos lumingon siya kay Mang Ma. Seryoso ang mukha niya nang tanungin, naalala mo ba ang lahat ng ipinag-utos ko sa'yo? Dali-daling tumango si Mang Ma para ipakita na gagawin niya agad. Bahagyang umiti si Baining Bing. Tapos, dahan-dahan siyang sumunod sa akin, papunta sa bahay ng taong nag-aalaga ng maraming manok. Sumunod ako ng maayos kay Baining Bing. Hanggang sa makarating kami sa bahay ng isang magsasaka na nag-aalaga ng manok. Para panindigan ang sinabi niya, bumili si Baining Bing ng isang inahing manok kahit labag sa loob niya. Pero parang sinasadya ng inahing manok na kontrahin siya, napakataas ng tingin nito sa sarili. Pagkakuha ni Baining Bing sa manok mula sa may-ari, bigla itong pumapagaspas, lumilipad ang mga balahibo ng manok at dumapo ang mga ito kay Baining Bing.
Ang mas nakakainis pa, itinaas pa ng walang utang na loob na hayop na ito ang kanyang maamong ulo. At kinagat siya ng malakas. Suminghat si Bainingbing sa sakit kung wala lang ako sa tabi niya. Gusto na niyang pilipitin agad ang leeg ng inahing manok. Bumili ka na ng manok. Kailangan ko nang umuwi. Sinabi ko sa kanya na nagmamakaawa. Teka, sumama ka sa akin. Ibinigay ni Bainingbing ang hawak niyang inahing manok sa kasamang driver. Tapos, dinala niya ako sa isang maliit na supermarket sa tabi. Pumili siya ng mabuti sa supermarket. Pinili niya ang mga mukhang pinakamasarap at pinakamahal na merienda at bumili siya ng isang malaking bag na puno. Tapos, ibinigay niya sa akin. Kahit na naglalaway ako sa gusto, alam ko na hindi ako basta-basta tatanggap ng mga bagay mula sa ibang tao. Lalo na't isa pa siyang estranghero na hindi ko pa nakikilala ng isang araw. Nang makita yon ni Bainingbing, mahinahon niya akong pinayuhan, ito na ang kabayaran mo sa paghatid sa akin, karapat-dapat ka rito. Ito ay nakuha mo sa sarili mong pagtatrabaho. Tiningnan ko ang bag na yon na may iba't ibang kulay na merienda. Mula pagkabata, halos hindi ko pa natitikman ang mga pagkain ito. Nakatira kasama ang aking tiyo. Mapasalamatan na ako kung may makakain. Araw-araw kong nakikita ang mga kaklase ko na kumakain ng merienda, hindi ba't matagal na akong naglalaway. Ngayon na sinabi iyon ni Bainingbing, hindi ko na napigilan ang aking sarili na iunat ang aking maliit na kamay at yakapin ang isang bag ng merienda. Hahayaan kong ihatid ka ng aking driver pauwi. Pupuntahan kita ulit bukas. May kailangan lang akong puntahan. Tumawag na si Mangma sa kanya ng 2 beses. Nagtataka kong tanong, hindi ko talaga maintindihan. Bakit kailangan mo pa akong puntahan bukas? Malambing na sabi ni Bainingbing, bukas, dadalhan kita ng mango-flavored tiramisu. Paborito mo yon. Maghintay ka na lang sa bahay. Bigla kong naalala na Lunes na bukas. Kailangan kong pumasok. Pupunta ako sa eskwela bukas, pagputol ni Bainingbing. Saang paaralan ka nag-aaral? Maghihintay ako sa may gate ng Dixon Elementary School. Iisa lang ang elementary school dito. Grade 4 na ako, sabi ko. Habang nagtataka sa isip ko, ano ba iyang mango-flavored tiramisu? Hindi pa ako nakakatikim niyan. Bakit sinasabi niyang paborito ko yon? Lalo akong nagtataka. CJ, hihintayin kita sa gate bukas ng umaga. Pinagbilinan pa ni Bainingbing ang driver. Itinuro ang manok sa loob ng kotse at inutusan. Pag uwi mo, gawin mong sabaw ang manok na yan at ipainom sa kanya. Pinanood ni Bainingbing ang papalayong sasakyan. Sa kanya kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Mangma. Hindi nagtagal, nakarating si Bainingbing sa isang abandonadong bodega. Kalmado ang kanyang mukha. Tahimik siyang naglakad papasok. Nakita niya ang 5 o 6 na taong nakatayo doon. Sa pinakadulo ay si Mangma. May nakaluhod sa lupa, ang aking tiyuhin na si Pig Dog Eggy. Parang reyna si Bainingbing dahil sa kanyang malakas na aura. Dahan-dahan niyang inalis isa-isa ang mga balahibo ng manok na dumikit sa kanya. Pagkatapos ay nagpakita ng kanyang ganda. Marahan siyang lumapit sa silyang inihanda ni Mangma at eleganteng umupo. Agad nakilala ni Zhu Goudan si Bainingbing na may malamig na aura. Ikaw na naman, hindi niya mapigilang sabihin. Malamig na suminghal si Bainingbing. Mukhang malalim ang impresyon ko sa'yo. Kung may humahabol sa'yo ng kutsilyo, hindi ka ba magkakaroon ng impresyon? Talaga namang nakukuha pa ring magbiro ni Jie Guiel sa ganitong sitwasyon. Biglang sumama ang tingin ni Bainingbing. Ang pagpatay sa'yo gamit ang kutsilyo ay magaan pa. Kaya kita dinala rito ngayon ay para putulin ang 2 mong kamay na gumawa ng kasamaan. Ang tono at ekspresyon ni Bainingbing sa pagsasalita ay walang halong biro. Pero sa kabila nito, noong una, hindi makapaniwala si Jie Guiel na kaya ng isang bata na maging ganito kalupit. Ngunit nang makita niya ang sobrang seryosong mukha ni Bainingbing, talagang natakot si Zhu Goudan. Hindi niya mapigilang manginig para iligtas ang kanyang buhay. Hindi nag-atubiling ipagbili ang kanyang pamangkin. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo ng diretsyo. Nagkagusto ka ba sa anak namin? Kung gusto mo talaga, ibibigay ko na siya sa'yo. Dati hindi pa gaanong galit si Bainingbing, kaya niyang hayaan na ituring ako ni Zhu Goudan bilang isang bagay na basta-basta na lang ipinapasa-pasa. Biglang sumiklab ang kanyang galit, nakita na lamang siyang tumayo at biglang sinipa sa dibdib si Zhu Goudan. Ilang taon na siyang nagsasanay ng taekwondo at sanda, kahit na hindi kasing lakas ng sipa niya noong nakaraang buhay, napasigaw pa rin sa sakit si Zhu Goudan. Galit na sigaw ni Bainingbing, ibigay niyo siya sa akin. Bakit ka naririto at nagbubulalas ng mga walang kwentang salita? Sabi niya habang bahagyang itinataas ang kanyang kamay. Nag-utos siya sa ilang malalaking lalaking nakatayo sa tabi, bugbugin niyo siya hanggang sa mamatay, pero huwag niyo siyang papatayin talaga. Dapat matakot siya kay Fang Yuan sa susunod na makita niya ito, parang daga na nakakita ng pusa, lalayo na lang siya. Kung hindi pa rin siya nadadala at ayaw lumayo, baliin niyo na lang ang mga binti niya. Tingnan natin kung paano pa siya magyayabang. Malamig ang tinig ni Bainingbing, basta na lamang niyang binitawan ang mga salitang ito.
Pagkatapos ay umalis siya sa bodega nang hindi lumilingon, bumubulong pa sa kanyang sarili, ang pangit naman ng kapaligiran dito. Nahihilo na ako kahit saglit lang ako rito, at kailangan ko pang magmadali para bumili ng makakain at gamit ni Fang Yuan para madala ko sa kanya bukas. Pagbalik ni Bai Ningbing sa hotel, agad niyang tinawagan ang kanyang ama. Nang sagutin ang telepono, narinig ang boses ni Bai Nanhua, pauwi na kami ng mama mo mamayang hapon. Sabi ni Tio Ma, pumunta ka raw sa probinsya. At naghanap ka raw ng isang batang lalaki, ano ba ang nangyayari? Matatag na sinabi ni Bai Ningbing. Tay, siya ang magiging manugang nyo, kaya ako pumunta rito para hanapin siya. Kaya ko kayo tinawagan. Para rin dito, hindi napigilan ng matandang ama sa kabilang linya ang tumawa. Ano ba yung pinaggagawa mo? Sa murang edad, nagpunta ka sa liblib na lugar para lang habulin ang isang batang lalaki. Umuwi ka na, nag-aalala na kami ng mama mo. Bukas ay araw ng mga bata. Hirap na hirap akong bilhan ka ng isang set ng limited edition na figure, malaki talaga ang tukso nito. Ngunit ngayon, ang kanyang pag-iisip ay isa ng ganap na babae na mahigit 20 taong gulang. Sa kanyang puso, hindi hamak na mas mahalaga sa akin ang hibla ng buhok ko kaysa sa figure na yan. Hindi ako uwi sa ngayon, Tay, ipatransfer mo na ako ng school. Desidido na si Bai Ningbing. Alam niya sa kanyang puso na kung gusto niyang sumama ako sa kanya pabalik sa Haicheng, ay halos impossible. Kahit na ako ay nag-iisa at walang maaasahan, ang aking pagiging matigas ang ulo ay hindi ako basta-basta sasama sa iba. Kaya plano niyang gumamit ng estratehiyang unti-unti. Unang maging malapit sa akin at kapag handa na ang pagkakataon. Pagkatapos ay dadalhin ako pabalik sa Haicheng. Sumigaw ng malakas si Bai Nanhua sa kabilang linya ng telepono, anong sinabi mo? Saan ka balak lumipat? Sa bagong elementary school, yung nag-iisang elementary school sa Haicheng. Tay, bilisan mo akong ilipat. Hindi pwedeng maantala ang plano kong suyuin ang asawa ko. Pagkarinig ni Bai Nanhai nito, biglang namutla ang kanyang mukha na parang gulay na binayo ng yelo. Kailan pa naging ganito kabaliw ang batang to? May magandang eskwelahan sa malaking syudad. Tapos gusto pang magpunta sa liblib na lugar para mag-eksperimento ng buhay. Sa sobrang laki ng kanyang ulo, sigurado akong hindi siya tatagal doon ng isang araw. Babagsak din siyang pabalik. Nang maisip ito ni Bai Nanhai, hindi na siya nag-isip pa at tumanggi agad. Hindi ako pumapayag. Pero desidido na ako, Tay, gawin mo na lang ang sinasabi ko. Parang awa mo na, anak, wala ring saysay ang pagmamakaawa mo. Ang bata-bata mo pa. Nagdiriwang pa nga ng Children's Day, tapos kung ano-ano na ang sinasabi mong susuyuin mo ang asawa mo, hindi ka ba nahihiya? Bukas susunduin ka namin ng nanay mo. Tay, seryoso ako. Anong problema kung bata pa ako? Di ba't noon, nakasuot ka pa ng lampin? Nang simulan mong suyuin si nanay, ikaw pa mismo ang nagsabi sa akin noon. Si nanay at ako ay magkababata. Magkaibigan mula pagkabata. Paano mo naman ikukumpara yon? Ano namang hindi pwedeng ikumpara? Kung papayagan mo akong manatili dito ngayon, hindi ba pwedeng maging magkababata rin kami ni Fang Yuan sa hinaharap? Natigilan si Bai Nanhai sa sinabi ng kanyang anak. Alam niya na matigas ang ulo ng anak niya. Alam niya na kapag pinigilan niya ito, lalo lamang itong magiging mapilit. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang asawa, pumayag na lamang sila sa kahilingan ni Bai Ningbing. Na manatili sa Haicheng, kinabukasan, maagang pumunta si Bai Ningbing. Sa harap ng pintuan ng Dixing Elementary School, tahimik siyang tumayo doon, naghintay ng mahigit kalahating oras. Bago niya nakita si Fang Yuan na nagmamadaling tumatakbo papunta sa eskwelahan mula sa malayo. Ang eksenang ito ay agad na nagbukas ng pinto ng alaala ni Bai Ningbing. Ang mga alaala noon ay bumalik na parang tubig. Noon, araw-araw siyang maagang naghihintay sa pintuan ng eskwelahan, sabik na makita si Fang Yuan para kainin ang almusal na inihanda niya. Tuwang-tuwa si Bai Ningbing habang winawagayway ang kanyang kamay kay Fang Yuan, malakas at malinaw ang kanyang boses. Fang Yuan, dito! Nagulat ako at dali-daling tumakbo papunta sa kanya. Kainin mo muna ang almusal mo. Sabi ni Bai Ningbing binuksan agad. Ang kahon na naglalaman ng masarap na tiramisu na maliit na cake at iniabot sa akin. Pagkatapos, ibinigay niya rin sa akin ang mainit na gatas. Nag-alala ako saglit pero sobrang gutom na ako. Sa huli, hindi ko napigilan ang atake ng gutom at dahan-dahan kong kinain ito. Bukod dito, kumuha rin siya ng maraming maaasahang katulong at yaya para ayusin ng maayos ang buhay ni Bai Ningbing. Sa gayon, si Bai Ningbing ay nanatiling parang isang mayuming prinsesa, pero nagbago lang ang kanyang mundo. Sa ganitong paraan, matagumpay na nakapasok si Bai Ningbing sa ika-4 na baitang ng Dixing Elementary School at hindi lamang kami naging magkaklase. Naging magkatabi pa nga kami sa upuan. Isang araw, pagkatapos kong kopyahin ang mga tala ng guro sa pisara. Paglingon ko, nakita ko si Bai Ningbing sa tabi ko, na matamis na nakangiti sa akin. Ilang araw na itong nangyayari, araw-araw siyang nakangiti sa akin, kaya pakiramdam ko parang may maliit na langgam na gumagapang sa loob ko. Nakakairita,
kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagtanong ng nakakunot ang noo. Hindi ka ba nakikinig sa klase? Ilang araw ka na rito, hindi pa kita nakikitang nakikinig. Hindi kita nakikitang nagsusulat ng mga tala, hindi mo pa nga nailalabas ang libro mo. Sa isip ko, si Baining Bing ay parang isang walang pag-asang, hindi mahilig mag-aral. Pero, ang taong ito na hindi nag-aaral ay totoong mabait sa akin. Araw-araw niya akong binibigyan ng almusal at bumibili pa ng maraming masasarap na merienda. Noong una, natutuwa pa ako pero nang dumalas, medyo nakokonsensya na ako. Tinaas ni Baining Bing ang kanyang baba at nagmatigas na nagpakita ng bagong imahe ng karunungan sa harap ko. Matalino ako, kahit hindi ako makinig sa klase, makakakuha pa rin ako ng perpektong marka. Umismid ako ng may paghamak. Nagkunwari akong hindi nakikinig at nagpatuloy sa pakikinig ng buong atensyon sa pagtuturo ng guro sa matematika. Fang Yuan, pagkatapos ng klase ngayon, gusto mo bang samahan kitang mamitas ng buto ng lotus sa lawa? Tanong ni Baining Bing na may kumikislap na mata. Umiling ako ng walang magawa, kailangan kong umuwi para gumawa ng takdang aralin. At kailangan ko ring magluto ng hapunan, kung malaman ng aking tiyo na hindi ako nagluto, siguradong magagalit na naman siya. Nadismaya si Baining Bing, sa tingin niya ay masyadong mapurol ang aking pagkatao, sa edad na ito na dapat ay walang muwang at masigla. Gaano kaya kasaya kung lalabas para maglaro at magsaya sa edad na ito? Ayaw mo talagang sumama? Hindi siya sumuko sa pag-udyok. Sumagot ako ng tapat, kailangan kong umuwi para magluto para sa aking tiyo. Pero hindi pa siya umuwi nitong mga nakaraang araw, hindi ko alam kung uwi siya ngayon. Hinawakan ng mahina ni Baining Bing ang kamay ko. At mahinang sinabi, hindi na siya babalik, huwag kang mag-alala. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong saktan ka. Nagulat ako at hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Baining Bing. Mula noon, si Baining Bing ay naging parang isang walang ginagawang, mayamang tagapagmana. Araw-araw walang ginagawang matino, hindi nakikinig sa klase, at hindi rin gumagawa ng takdang aralin. Buong araw nakasunod sa akin, inaabutan niya ako ng mansanas, tapos biglang maglalabas ng isang bar ng masarap na tsokolate. Ang pinaka nakakagulat, sa isang hapon na sobrang init, naglabas siya ng malaking pakwan mula sa kanyang bag. Habang kumakain ako ng malaking hiwa ng pakwan, nagtataka kong nagtanong, bakit ang bait mo sa akin? Walang pag-aalinlangan si Baining Bing, direktang sinabi, gusto kita. Walang anumang pagpapanggap, nakatagilid ang ulo ko, nakangiting nagtanong. Dahil ba gwapo ako? Hindi napigilan ni Baining Bing na mapahagikik, si Fang Yuan, bata pa lang, sobrang tiwala na sa sarili. Alam kong gwapo ako. Seryoso kong sinabi, syempre alam ko. Ang daming babaeng may gusto sa akin, isa ka lang sa kanila. Ang mga salitang sinabi ng maliit na bibig na ito. Bahagyang nakirot ang puso ni Baining Bing, lihim na nagtataka kung gaano kalaki ang kompetisyon, talaga nga. Sa oras ng pananghalian pagkatapos ng ika-4 na klase, isang matabang batang babae, naglakad papalapit na may maikling binti. May hawak na isang kumpol ng pulang-pulang candy sa patpat, at sinabing garalgal, Fang Yuan. Para sa iyo ito, pwede ba akong pumunta sa bahay mo mamaya pagkatapos ng klase para gumawa ng takdang aralin? Biglang nagalit si Baining Bing, naisip niya na ang matabang batang babae na ito ay naglakas loob na agawin ang kanyang asawa sa harap niya. Hindi niya ito matitiis, matabang batang babae, kung saan ka nanggaling, bumalik ka na doon. Huwag mong harangan ang aming daan dito, hindi kakainin ni Fang Yuan ang candy mo sa patpat, kahit na gusto niyang kumain. Bibilhan ko siya, hindi mo kailangang magpakitang gilas dito. Nagalit si Baining Bing sa kanyang sinabi. Ngunit sa kanyang puso ay natuwa siya, hindi niya inakalang makikipagtalo siya sa isang 10 taong gulang na matabang bata, sobrang katawa-tawa. Hindi sumuko ang matabang bata at namula ang pisngi. Sinabi ng malakas ito ay para kay Fang Yuan, bakit mo kailangang makialam sa kanyang mga gawain? Hindi umurong si Baining Bing, nagpamiwang at sumigaw ng malakas. Ako ang laging naangasiwa sa kanya ako ngayon at magpakailanman. Naintindihan mo ba, lumayas ka agad, mabuti na lang at hindi ako masyadong interesado sa candy sa patpat. Mas gusto ko ang tsokoleteng binibili sa akin ni Baining Bing kaysa sa candy sa patpat. Tiningnan ni Baining Bing ang mataba at pandak na kaklase sa harap niya at hinawakan ang kamay ko. Nilisan ang silid-aralan ng nakataas ang noo at nagsabing, dumating na si Tito Ma para sunduin tayo para kumain. Pagka-uwi, naghugas ng kamay ang dalawang bata at umupo ng maayos para mananghalian. Nag-isip si Baining Bing at naisip na dapat siyang maghanda ng maaga at hindi dapat bigyan ang iba ng pagkakataong lumapit sa akin. Kaya ang plano para turuan ng asawa ay dapat agad na umpisahan. Si Baining Bing ay parang isang matyagang guro. Malumanay niyang tinuturuan ako, Fang Yuan, sa susunod, hindi ka dapat kumain ng anumang ibibigay sa iyo ng ibang tao. Naiintindihan mo ba? Kahit anong masarap ang ibigay sa iyo ng iba, hindi mo kailangan. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo sa akin, bibili ako para sa iyo. Ayaw niyang bigyan ang ibang mga batang babae ng pagkakataong lumapit sa minamahal ko.
Naguguluhan akong nagtanong. Bakit po? Nagpa siya si Baining Bing na simulan ang paghuhugas ng utak sa akin mula ngayon. Para malinaw kong makita kung gaano siya kabuti at siya lamang ang tunay na nagmamalasakit sa akin ng buong puso. Ang mga taong nagbibigay sa iyo ng masasarap na pagkain ay may mga motibo. May gusto sila sa iyo, Fang Yuan. Lolokohin ka nila. Ako lang ang nagbibigay sa iyo ng walang hinihinging kapalit. Ako ang pinakamabait sa iyo sa buong mundo. Bagaman medyo naguguluhan ako, sa huli ay sumang-ayon ako at tumango ng masunurin. Tanda ko po. Ngumiti ng may kasiyahan si Baining Bing at sinabing, bilisan mo at kumain. Dadahin kita para bumili ng candy. Tingnan mo, lahat ng gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Kaya hindi mo kailangan ng ibang tao para bilhan ka. Ngayon lang lubos na napagtanto ni Baining Bing na ang mga tiyo at tiyan noon. Na pinupuri siya na matalino simula pagkabata ay hindi nagsisinungaling. Sa lakas ng kanyang determinasyon, siguradong mapapaikot niya ako bilang kanyang asawa pagkalipas ng mahigit 10 taon. Pagkatapos kumain ng dalawa, tunay na tinupad ni Baining Bing ang kanyang pangako at binilhan ako ng candy at pumunta sa katabing maliit na supermarket. Binilhan niya ako ng ice cream. Ang mga merienda na ibinebenta sa nayon ay karaniwan lamang. Ang ice cream din ay ang pinakakaraniwan. Ngunit kinakain ko ito ng may kasiyahan na may nakaukit na masayang ngiti sa aking mukha. Fang Yuan, alam mo ba, sa amin may ice cream na tinatawag na Häagen-Dazs. Mas masarap ito kaysa sa isa na ₱1. 100 beses pa. Gusto mo bang kumain? Sinimulan ni Baining Bing ang unti-unting panghihikayat. Plano niyang gamitin ang pang-akit ng masarap na pagkain para akitin ako na pumunta sa lungsod. Natuklasan niya sa nakaraang buhay. Ako ay isang napakalaking matakaw. Bukod sa pag-aaral, wala akong ibang hilig. Noon, madalas siyang magpadala ng tao para bumili ng iba't ibang masasarap na pagkain para sa akin mula sa loob ng bansa. Mayroon ding mga imported katulad nito. Noong una, lubha akong nag-iingat sa kanya. Ngunit dahil sa patuloy na pagpapadala niya ng pagkain nitong mga nakaraang araw, sa wakas ay nakampante na ako. At hindi na ako masyadong mailap sa kanya. Kaya alam na alam ni Baining Bing na hindi niya dapat hayaan na gamitin ng iba ang pagkain. Para akitin ako. Sabi ko, ngunit napakalayo ng Haicheng mula dito. At nandoon ako. Agad na pinat ni Baining Bing ang kanyang dibdib at sinabing, nandito ako. Paano ako mawawalan ng kakilala? Ako ang pinakapamilyar mong tao. Nag-aalala kong tanong. Ngunit ikaw lang din ang kakilala ko. Kung hindi ka magiging mabait sa akin, paano kung apihin ako ng iba? Seryoso ang mukha ni Baining Bing. Ipinapakita ang diskriminasyon sa katahimikan. Paano ako magiging hindi mabait sa'yo? Ipinapangako ko, magiging mabait ako sa'yo sa abot ng aking makakaya sa buong buhay ko. Hindi ko hahayaan kailanman nasaktan ka ng kahit sino. Hindi ako pupunta. Ayokong umalis dito. Pagkasabi ko, tahimik akong kumain ng candy at hindi na nagsalita pa. Nakita ni Baining Bing sa mukha ko. Tinapala ni Baining Bing ang kanyang mukha at agad na ginamit ang salitang ate. Noong nakaraang buhay, hindi niya narinig na tawagin ko siyang ate sa harap niya. Sa buhay na ito, gusto niyang marinig ko iyon ng mas maaga. Mahina kong bulong, hindi ko rin naman kinakain ang kahit anong pagkain na ibinibigay sa akin. Dati, binibigyan nila ako pero hindi ko rin naman. Medyo natuwa si Baining Bing sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang kilay at nagtanong, bakit ayaw mo nang ibinibigay nila pero gusto mo ang ibinibigay ko? Nakangiti kong sagot kasi maganda ka. Parang diwata. Hindi alam ni Baining Bing kung tatawa ba siya o maiinis. Mukhang bata pa lang ako, mayroon na akong magandang pananaw at alam kong pahalagahan ang magagandang mukha. Pagkatapos magplano ng mabuti ni Baining Bing, kinabukasan pagkatapos ng klase, nakipagkwentuhan ako sa mga batang babaeng nasa unahan. Hindi alam ni Baining Bing kung tatawa ba siya o maiinis. Mukhang bata pa lang ako, mayroon na akong magandang pananaw at alam kong pahalagahan ang magagandang mukha. Pagkatapos magplano ng mabuti ni Baining Bing, kinabukasan pagkatapos ng klase, nakipagkwentuhan ako sa mga batang babaeng nasa unahan. Na may dalawang nakatutuwang tirintas, nagkumpulan kami at masigasig na nagbulungan. Tahimik na sumilip si Baining Bing. Ang dalawa ay masayang nag-uusap at paminsan-minsan pa akong humahagalpak ng tawa. Agad na hindi natuwa si Baining Bing. Galit siyang lumapit at pilit na pinaghiwalay ang dalawa. Agad na nagalit ang matipunong batang babae na may tirintas at nagmamadaling namula ang kanyang mukha. Ang nag-aalalang hitsura, muntik na siyang tumalon para hampasin ang kanyang tuhod. Ano ba ang ginagawa mo? Fang Yuan, pumunta ka sa likod ko. Hinila ako ni Baining Bing sa kanyang likod, galit na handang magbigay ng leksyon. Ang batang babaeng ito na may dalawang tirintas sa harap ko. Ngunit nang tumama ang kanyang tingin sa maliit at payat na batang babae, biglang bumalong ang isang kakaibang pakiramdam na para bang bigla akong naging isang masamang taong nambubuli ng mga bata. Sa huli, ang pagkakaroon ng isang mature na isip ng 20 taong gulang ay tila medyo nakakatawa upang magreklamo tungkol sa isang grupo ng maliliit na bata.
Itinuro ni Bainingbing ang kanyang daliri sa desk, at sa kanyang malamig na utos, umupo ka. Ang katawan ng batang babae na may tirintas. Sa ilalim ng sigaw, ang katawan ay biglang tumigil, at ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng takot, at sumunod siya ng masunurin. Pagkakita nito, hinila ako ni Bainingbing pabalik sa upuan para umupo, at pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang brainwashing mode ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, si Bainingbing ay parang isang garapon ng suka, maasim na nagtatanong, ano ang pinag-uusapan niyo? Sobrang saya ninyong mag-usap. Mahina akong nagreklamo, tinatanong ko lang siya tungkol sa isang problema sa matematika. Nang marinig ito ni Bainingbing, bigla siyang hindi natuwa. Palagi siyang nakaupo malapit sa akin araw-araw. Mas gugustuhin ko pang dumaan sa kanya para magtanong sa ibang mga kaklase. Ang pakiramdam ay parang sinaksak ng husto ang isang bagong hulma sa kanyang mukha. Huwag nang banggitin kung gaano kahirap. Isa ba akong invisible person? Hindi mo ba ako matanong tungkol sa problema sa matematika? Galit na tanong ni Bainingbing. Tumitig ako sa kanya na may pag-aakala, na may halong paghamak at pagkasuklam. Hindi ka nakikinig sa klase araw-araw, at hindi mo kayang gawin kahit ang pinakasimpleng arithmetic problem. Ano ang maitutulong mo sa akin kung tatanungin kita? Sa pagtingin sa aking seryosong ekspresyon, alam kong lahat ng sinabi ko ay totoo. Diretsong natawa si Bainingbing sa aking nakakatawang sinabi. Siya, isang top student na nagtapos mula sa Harvard University, ay kinasuklaman ngayon ng isang batang 4th grader dahil hindi niya kayang gumawa ng arithmetic problems. Ang drama ng buhay na ito ay mas kapanapanabik pa kaysa sa isang teleserye. Formal na nagsimulang magsisi si Bainingbing na mula sa simula, hindi niya dapat takpan ang kanyang sarili bilang isang ganap na senior sa kolehiyo. Sa panahon ng pag-aaral, gusto ng lahat ang mga kamag-aral na magaling sa pag-aaral. Tiyak na hindi rin iba ang kanyang fangyuan. Ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan niyang magmadali at magtatag ng isang imahe ng isang academic genius sa harap ko. Sa sumunod na segundo, bahagya siyang ngumiti. At may mukha ng pagmamalaki na nagsabi, sino ang nagsabi na hindi ko kaya? Walang problemang hindi ko kaya. Kunin mo ang problema, ipapaliwanag ko sa'yo. Kahit na wala akong gaanong inaasahan sa kanya. Ibinigay ko pa rin kay Bainingbing ang math workbook. Ito ay isang extension ng orihinal na katawan, espesyal na ginagamit upang bumuo ng lohikal na pag-isip ng mga mag-aaral. Ang kahirapan ay hindi maliit. Ngunit paano ito magiging mahirap para sa ating top student? Buong tiyaga at detalyeng ipinaliwanag sa akin ni Bainingbing ang proseso ng paglutas ng problema, at sinuri rin niya ang dalawang iba pang magkaibang paraan ng paglutas. Tumango ako ng tumango habang nakikinig. Sa huling malambot at mabilog na maliit na mukha, nakasulat ang paghanga kay Bainingbing para lang sa maliit na tingin ng paghanga ko. Si Bainingbing ay balisa at hindi makatulog sa buong gabi dahil sa pananabik. Ngunit bago pa man siya makabawi mula sa pananabik na ito. Pagpasok niya sa gate ng paaralan kinabukasan, nakasalubong niya ang kanyang maliit na asawa na naglalakad muli kasama ang batang babae na may tirintas. Paano naman ito matitiis ni Miss Bai? Sa totoo lang, ang batang babae na may tirintas ay sadyang napakatapang, naglalakas loob na makipag-usap at makipagtawanan sa kanyang maliit na asawa. Para bang nagtatatalon siya ng baliw sa kanyang minahan, gayunpaman, si Bainingbing ay isang taong may malaking pananaw. Upang hindi sirain ang magandang imahe niya sa aking puso, nagpasya siyang magsimula sa ugat at gamitin ang batang babae na may tirintas. Noong hapon, habang hindi ako nakatingin, hinarang ni Bainingbing ang batang babae na may tirintas sa gitna ng daan, tulad ng isang bully. Ikinaway niya ang kanyang daliri sa maliit na batang babae. Ang hitsura niya ay parang isang hindi makatwirang masamang tao, ang cute. Lumapit ka. Tumingala ang batang babae na may tirintas kay Bainingbing na mas mataas sa kanya, at ang kanyang dalawang binti ay nagsimulang manginig ng hindi makontrol. Ang 10 taong gulang na si Bainingbing ay itinuturing na disente at may prinsipyo. Anong kinakatakot mo? Hindi naman kita kayang bulihin, ano? Hindi ako nananakit ng bata. Tanong ng batang babae ng may pag-aalinlangan. Anong gusto mong gawin? Halika, narito ang para sa'yo. Habang nagsasalita, si Bainingbing ay naglabas ng isang figurin na gustong-gusto ng mga batang babae, tulad ng isang salamangkero. Iniabot sa batang babae na may tirintas, partikular niyang hiniling kay Uncle Man na bilhin ito sa bayan. Sa sandaling ito, tinitingnan ang mga mata ng batang babae na kumikislap. Alam ni Bainingbing na ang trick na ito ay gumana, hindi makapaniwala ang batang babae na may tirintas at nagtanong, talaga bang para sa akin ito? Tiyak na sinabi ni Bainingbing, para sa iyo ito, ngunit mayroon akong kondisyon. Mahigpit na yakap ng batang babae ang pigurin ay napakaganda, gustong-gusto niya ito. Nagtanong kaagad, anong kondisyon? Sabi ni Bainingbing ng may pagmamalaki. Huwag ka nang makipaglaro kay Fang Yuan sa hinaharap, naiintindihan mo ba? Ang Fang Yuan ko ay isang mabuting bata na gustong mag-aral ng mabuti. Magtatapos siya sa pinakamahusay na unibersidad sa bansa sa hinaharap,
hindi siya maaaring basta-basta makipagkaibigan ngayon, huwag na kayong mag-usap sa hinaharap. Kung papayag ka, mapupunta sa iyo ang figurine na ito. Lalo pang naramdaman ni Bai Ningbing na siya ay nasa isang pelikula. Ginagamit ang pera para paghiwalayin ang mga lead sa isa't isa, ngunit walang magagawa, sino ang nagpakita sa kanya kay Fang Yuan. Nakikipaglaro at nakikipagtawanan sa ibang mga babae, sukdulan na ang pagkayamot sa kanyang puso, hindi siya natutuwa. Kung gayon, kailangan niyang alisin ang lahat ng mga taong nagpapayamot sa kanya. Tumango ng mariin ang batang babae na may tirintas, pumapayag ako. Pagkatapos sabihin yon, tumakbo siyang parang hangin na yakap-yakap ang kanyang laruan, ang bilis ng kanyang pagtakbo dahil sa excitement. Sobrang bilis na napaisip si Bai Ningbing na nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya kung lilipad na ba siya. Pinanood ni Bai Ningbing ang batang babaeng may tirintas na papalayo ng papalayo. Tuwang-tuwa siya sa kanyang isip, iniisip na gumagaling na siya sa kanyang mga pamamaraan. Bumalik siya sa silid-aralan na humuhuni. Nakita niya akong nakaupo mag-isa sa aking upuan, seryosong sumasagot sa mga tanong. Matagumpay nang nalutas ang panlabas na problema. Ngayon, kailangan nang lutasin ang nakakainis na bagay. Lumapit si Bai Ningbing na magaan ang mga hakbang at muling nagsimula ng isang round ng pang-uuto sa akin. Nagsimula siya ng usapan sa kung ano-ano. Fang Yuan, gumagawa ka ng mga tanong. Tumango ako at patuloy na yumuko para sumagot sa mga tanong. Nakipag-usap ka na naman kay Shen Yuchu ngayon? Si Shen Yuchu ang payat na batang babae na may tirintas. Sumagot ako nang hindi inaangat ang aking ulo. Siya ang kinatawan ng klase sa matematika. Pinag-usapan namin ang takdang aralin sa matematika na ibinigay ng guro kahapon. Tumigil si Bai Ningbing. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang maliit na abakus sa kanyang isip ay nagsimulang tumunog ng malakas. Fang Yuan, narinig mo na ba ang kasabihang ito? Ang dumpling ay dapat kainin ng mainit, ang babae ay dapat mapangasawa ng matangkad at malakas. Tignan mo si Shen Yuchu, sobrang payat na parang isang maliit na unggoy. Hindi siya kaaya-aya. Tignan mo ako, matangkad, malakas, at maganda. Ang ganda ko. Nang marinig ko yon, kahit na ako ay isang maliit na batang lalaki pa lamang, ang aking mukha ay agad na namula hanggang sa aking mga tainga. Sinabi ko ng masama ang loob, huwag kang magsalita ng ganyan. Ayokong makinig. Nagsamantala si Bai Ningbing at direktang sinabi ang kanyang mga iniisip. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Fang Yuan, anong palagay mo kung magiging asawa kita paglaki mo? Namula ang aking mukha at sinigawan ko si Bai Ningbing na huwag nang magsalita. Kahit na bata pa ako. Alam ko na ang salitang asawa ay nagparamdam sa akin na parang niloloko niya ako. Fang Yuan, inaasam ko na ang iyong paglaki. Kapag lumaki ka na, maaari kitang yakapin. Pagkagising, maaari pa kitang yakapin habang natutulog. Palala ng palala ang sinasabi ni Bai Ningbing. Sobrang nakalimutan niya na ang kanyang sarili. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, bigla akong tumayo. Itinuro ko si Bai Ningbing at sumigaw ako sa guro na nagtuturo sa harap, Guro Liu. Inaapi ako ni Bai Ningbing. Ang guro sa Filipino na si Guro Liu ay ang tagapayo ng klase 401. Ako ang pinakamahusay na estudyante sa aming klase. Palagi niya akong pinapaboran. Ngayon nakita niya akong inaapi ng bagong lipat na estudyanteng ito na hindi nag-aaral. Bigla siyang nagalit, binitawan ang papel at ang mahigpit, at padabog na bumaba mula sa plataporma. Bai Ningbing, anong nangyayari sa'yo? Bai Ningbing, ang sikat na tagapagmana ng Bai Group. Ngayon ay tinatanong sa publiko ng isang 20 anyos na guro. Paano ito matitiis? Sobrang pang-aapi na ito. Guro, hindi ko siya inaapi. Magdadahilan sana si Bai Ningbing, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kayong dalawa, pumunta kayo sa opisina ko pagkatapos ng klase. Tinignan ng masama ni Liu Shishi si Bai Ningbing at pagkatapos ay tumingin sa akin. Biglang lumambot ang tono niya. Ayos lang, ayusin ko siya mamaya. Walang magawa si Bai Ningbing kundi bumuntong hininga ng dahan-dahan, may masamang kutob, pakiramdam niya ay nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Makalipas ang mga 5 o 6 na minuto, nagbell at masunurin silang sumunod sa kanilang guro. Naglakad papunta sa opisina. Pagpasok ni Liu Shishi sa opisina, nagtanong siya ng mahigpit. Sabihin mo sa akin, paano mo inaapi si Fang Yuan? Nagmadaling magpaliwanag si Bai Ningbing. Hindi ko talaga siya inaapi. Nang makita niya akong pula ang mga mata, nakaramdam siya ng pagsisisi at pag-aalala. Hindi niya mapigilang iunat ang kanyang mga braso para yakapin ako. Ngunit nang itinaas niya ang kanyang braso, hinila ako ni Liu Shishi. Sabihin mo sa guro, paano ka inaapi ni Bai Ningbing? Huwag kang matakot. Magsalita ka. Sasamahan ka ni Teacher Liu. Alam na alam ni Liu Shishi ang ugali ko. Sa mga ordinaryong araw, ako ay masunurin at may galang. Dahil wala akong mga magulang, ako ay laging mahiyain. Hindi rin ako masyadong nagsasalita, kaya ang kanyang ginagawa bilang punong guro ay laging nagbibigay sa akin ng espesyal na atensyon. Sabi niya papakasalan niya ako at hahalikan niya ako. Bata pa ako.
Pero alam ko na hindi ito magalang at kagalang-galang na mga salita. Ang mga salitang niyakapin para matulog di. Nahihiya akong sabihin. Pagkatapos kong sabihin ito, biglang dumilim ang mukha ni Liu Shishi. Sumigaw siya, Bai Ningbing, totoo ba ang sinasabi mo? Nagmadali si Bai Ningbing na magpaliwanag. Sinabi ko, pero guro, huwag kang magkakamali. Seryosong sinabi ni Liu Shishi, hindi ako nagkakamali. Kahit na nagbibiro ka, hindi pwede. Hindi dapat magbiro ang mga kaklase ng ganito. Guro, nagkakamali ka talaga. Hindi ako nagbibiro. Hindi na makapagsalita si Liu Shishi dahil sa galit. Bai Ningbing, sabihin mo, hindi ka nag-aaral ng mabuti araw-araw. Hindi gumagawa ng takdang aralin, hindi nakikinig sa klase, ang alam lang ay mambuli ng mga kaklaseng lalaki. Sinasabi ko sa iyo, dahil lumipat ka na sa klase namin, itigil mo na yang mga pinag-aaralan mo sa syudad. Itago mo yang mga hindi magandang ugali mo. Wala akong pakialam kung gaano kalakas ang pamilya mo, kaya kitang disiplinahin. Dahil hindi na makipagtalo kay teacher, itinaas na lang ni Bai Ningbing ang kanyang kamay bilang pagsuko. Biro lang iyon. Lumingon si Bai Ningbing at tumingin sa akin na nakayuko at malungkot. Ang kanyang hitsura ng pagtatampo at galit ay katulad noong mga nakaraang taon. Walang pag-aatubiling inabot ni Bai Ningbing ang kanyang kamay para punasan ang mga luha sa aking mukha. Bigla niyang nasabi, Sinta, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Pagkabigkas pa lang ng ni Sinta ay biglang hinampas na siya ng pamalo ng teacher. Sinabihan na ngang humingi ng tawad. Nangahas ka pang biruin ang kaklase mong lalaki. Talagang hindi ka nagbabago. Akala ko hindi na makakaligtas si Bai Ningbing. Sandaling natigilan,